Alam mo ba kung bakit may mga seniors na kahit 80 na ang sigla ay parang S lang? Samantalang ang iba kahit 6 pa lang parang pagod na agad ang katawan. Ang sekreto nasa plato nila, hindi sa parmasya. Kaya kung gusto mong malaman kung anong mga pagkain, ang tunay na nagpapabata at nagpapasigla sa katawan sa panahon ng edad 60 pataas, makinig ka sa video na ito. Dahil hindi lang ito basta tips, ito'y gabay para sa mas malakas, mas masigla at mas masayang pamumuhay. Alam natin na habang tumatanda, dumarami ang bawal. Bawal sa matamis, bawal sa maalat at bawal sa mamantika. Pero minsan sa sobrang daming bawal, nakalilimutan na natin kung ano ba talaga ang pwedeng at higit sa lahat. Kung alin ang makatutulong para sa panghabang buhay na lakas at ganda ng katawan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga pagkaing hindi lang masarap at abot, kaya kundi subok na nagpapabagal ng pagtanda ng katawan at bumubuhay ulit ng sigla. At hindi mo kailangan ng mamahaling supplements or imported vitamins para rito. Nasa paligid lang natin ito. Minsan nga nasa harapan mo na pero hindi mo pinapansin. Simulan natin sa unang pagkain, ang avocado. Alam mo ba na ang avocado ay tinatawag na prutas ng mga mahaba ang buhay sa ilang bahagi ng Latin America? Hindi lang dahil sa sarap nito, kundi dahil sa laman nitong healthy fats na tumutulong para pababain ang bad cholesterol and pataasin ang good cholesterol. Isa itong magandang proteksyon sa puso lalo na sa mga edad 60 pataas at hindi lang puso ang natutulungan nito. Mayroon din itong antioxidants na lutein at xanthin. Ito naman ang mga tagapagtanggol ng ating paningin kapag palaging dry o pag madaling mapagod ang mata. Ang dalawang sangkap na ito ang nagbabantay sa mga mata natin laban sa pagtanda. Kaya kung gusto mong linawin ang paningin mo, palambutin ang balat at palakasin ang katawan mo nang hindi umiinom ng gamot. Ngayon naman lumipat tayo sa pangalawang pagkain, kamote o simpleng-simpleng gulay. Pero grabe ang galing nito. Mataas ito sa fiber, kaya kung hirap ka sa pagdumi o palaging bloated ang tiyan, makatutulong ito ng husto. Pero hindi lang yon. Ang kamote ay may taglay na beta-carotene na sa loob ng katawan ay nagiging vitamin A, isang mahalagang sangkap para sa malinaw na mata, malusog na balat at malakas na immune system. May kilala akong lola na 60 taong gulang na. Halos linggo-linggo may ubo o sipon. Pero nang isama ng apo niya ang kamote sa pangaraw-araw na pagkain nila, napansin nilang halos hindi na siya nilalagnat. Mas magaan na ang pakiramdam at mas mabilis gumaling kahit pa may konting sakit. Ang sikreto, natural, anti-inflammatory ang kamote. Kaya kung nananakit ang mga kasukasuhan mo, parang palaging may rayuma o mabilis mapagod ang tuhod mo, baka ito na ang solusyon. At syempre, hindi pwedeng mawala sa listahan ng malunggay. Itong simpleng dahon na laging isinasahog sa tinola. May taglay pa lang halos na nutrients. Meron itong calcium para sa buto, iron para sa dugo, vitamin C para sa immune system at antioxidants na lumalaban sa pagtanda ng mga silula. Ang maganda pa rito, hindi mahal ang malunggay. Nasa gilid lang ng bakuran, kaya na may nabibili sa palengke sa halagang pop 5 bawat bungkos. Pero ang epekto nito sa katawan parang imported multivitamins. Ang lola ko tuwing umaga kumakain ng lugaw na may halong malunggay. Sa edad niya na 73, hindi mo aakalain na kaya pa niyang maglaba, magluto at magtanim sa garden. Sabi nga niya, ang sikreto daw ay simpleng pagkain na luto sa puso. Gamitin mo ang malunggay sa sabaw, sa ginisang monggo o kahit sa omelette. Kahit isang tasa lang kada araw, sapat na para suportahan ang katawan mo laban sa maraming uri ng karamdaman. Ngayong napag-usapan na natin ang abokado, kamote at malunggay, napansin mo ba ang pattern? Lahat sila ay hindi lang masustansya kundi nagpapalakas ng katawan, nagpapakinis ng balat at tumutulong sa paningin. Mga aspeto na madalas nating inaalala habang tumatanda. Pero teka, hindi pa tayo tapos. Sa part 2, pag-uusapan natin ang isang gulay na kadalasang pang-ulam ng masa pero may taglay. Palangsangkap na anti-aging na kasing lakas ng mga vitamin capsule. Bukod pa roon, ituturo ko rin kung paano ito ihanda para mas maging epektibo ang epekto nito sa katawan. Kaya kung gusto mong matuto pa, siguraduhin tapusin ang buong video at abangan ang susunod na bahagi. Dito na natin unti-unting babawiin ang lakas, sigla at kutis na akala natin ay hindi na pwedeng bumalik. Comment. Mura, masustansya, masigla kung nandito ka pa. Ang sarap sa pakiramdam mo ba kapag alam mong kahit may edad ka na, may mga simpleng paraan pa rin para palakasin ang katawan at pahabain ang sigla ng buhay. Kaya kung nagustuhan mo ang mga naunang pagkain gaya ng avocado, kamote at malunggay, tiyak na mas ma-excite ka pa sa susunod na mga ihahain ko sa iyo ngayon.
ituloy natin ang usapan. Yung susunod na fact na isa sa pinaka-underrated na gulay sa pagkainan ng maraming Pilipino. Pero kung alam mo lang ang taglay nitong benepisyo, baka araw-arawin mo na ito sa ulam. Ang tinutukoy ko ay ang talbos ng kamote. Oo, hindi lang ugat ng kamote ang kapakipakinabang. Ang talbos nito o yung mga dahon ay loaded din sa bitamina at mineral. Mataas ito sa vitamin C, iron at calcium. Pero ang pinaka-importanting epekto nito, pang-detox ito ng katawan. Kadalasan kapag masakit ang ulo, mabigat ang katawan o parang laging may fog sa isip. Ang dahilan ay mga toxins na naipon sa loob ng katawan dahil sa processed foods, pollution at stress. Ang talbos ng kamote ay natural na panlinis ng dugo. Tinutulungan nitong ilabas ang mga hindi kailangang kemikal na naiipon sa ating atay at kidney. May kilala akong tatay na mahigit 70 anyos na. Araw-araw siyang umiinom ng pinakuloang talbos ng kamote sa umaga. Isang tasa lang, hindi siya nagtatake ng vitamins, pero hindi rin siya nagkakasakit. Sabi niya, dito lang ako umaasa sa simpleng talbos. Mura na, madaling hanapin at sobrang daming paraan para ihain, gawing salad, ihalo sa munggo o gawing tsaa. Isa ito sa mga pinakamabisang pampabata na hindi kailangang gastusan ang susunod naman ay isang prutas na siguro'y madalas mo na ring nakikita. Papaya, karaniwan na lang ito sa paningin natin. Pero huwag mong maliitin ang epekto ng papaya sa katawan, lalo na sa balat, bituka at resistensya. Una sa lahat, ang papaya ay may enzyme na tinatawag na papain. Ito ang tumutulong para mapabilis ang pagtunaw ng pagkain at maayos ang daloy ng tiyan. Kung isa ka sa mga seniors na hirap sa pagdumi o madalas bloated ang pakiramdam, mainam na isama sa araw-araw ang papaya. Bukod sa ginhawa sa atyan, tumutulong din ito para maiwasan ang pagkakaroon ng colon-related problems habang tumatanda. Pero ang pinakamagandang bahagi ng papaya ang epekto nito sa balat dahil sa mataas na vitamin C at beta-carotene content nito. Ito ay natural na pampakinis at pampabrighten ng balat. Hindi mo kailangan ng mamahaling cream. Papaya lang, solve na. May isang senior akong nakausap dati. Fit na siya pero makinis pa rin ang balat. Nagtanong ako, ano pong secret ninyo? Ang sagot niya, wala. Basta bawat almusal ko may kapirasong papaya. Galing mismo sa puno sa likod ng bahay. Kung iisipin, ang sekreto sa kutis bata ay hindi nasa bote, nasa puno. Literal, ngayon dumako tayo sa isa sa pinakakagulat na pampabata. Kalabasa. Yesong ginagawang gulay sa ginataan o sa sopas. Ang kalabasa ay may taglay na lutein at zeaxanthin. Parehong mahalaga sa kalusugan ng mata lalo na sa mga may edad. Pero hindi lang mata ang tinutulungan nito. Ang kalabasa rin ay mataas sa fiber at mababa sa calories. Kaya kung gusto mong pumayat, bumaba ang blood sugar at bumilis ang metabolism mo, perfect ito para sa'yo. May mga pag-aaral na nagpapakita ng regular na pagkain ng kalabasa ay tumutulong magpababa ng panganib ng heart disease, stroke at maging cancer. Hindi biro yan. Kung palaging nangangalumata ang mata mo o parang nanlalabo kahit may salamin, subukan mong kumain ng kalabasa 3 beses sa isang linggo. Pwede mo itong igisa, ihalo sa tinola o gawing sopas. Hindi lang pampalinaw ng paningin, kundi pampasiglain ng katawan. At may dagdag pa akong tip. Kung gusto mo talagang masulit ang kalabasa, huwag mong itapon ang buto. Ang buto ng kalabasa kapag pinatuyo at ininit ay mahusay sa prostate health ng mga lalaki at hormonal balance ng kababaihan. Pampalakas din ito ng resistensya. Ngayon baka iniisip mo, lahat ba ng ito ay kaya ko talagang gawin? Hindi ba mahirap mag-prepare ng mga ganitong pagkain araw-araw? Ang sagot, hindi kailangang sabay-sabay. Pwede mong simulan sa isa. Halimbawa ngayong linggo, gawing goal mong kumain ng kamote o kalabasa 2 beses. Sa susunod na linggo, magdagdag ng papaya o talbos. Unti-untiin mo lang. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Hindi natin kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Ang katawan ay parang taniman. Kung consistent mong didiligan at aalagaan, kahit matagal mo napabayaan, tutubo at bubunga pa rin. Sa mga pagkain na gaya ng talbos ng kamote, papaya at kalabasa, hindi mo lang pinapalusog ang katawan mo. Binibigyan mo rin ito ng panibagong lakas, ginhawa at panibagong sigla na minsan akala natin ay nawala na. Kaya kung gusto mong maramdaman, muli yung dating sigla mo noong mas bata ka pa, subukan mong isama ang mga pagkaing ito sa araw-araw. Ang totoo, ang tunay na fountain of youth ay wala sa abroad. Nasa sarili nating bakuran, nasa palengke, nasa luto ng simpleng ulam na may malasakit. Sa part 3 ng video, ibabahagi ko pa ang mga pagkain na pwedeng
Inumin gaya ng simpleng tsaa o sabaw na hindi lang pampainit ng katawan kundi literal na pampapresko ng pakiramdam at pampabata ng cells. May isa akong kilalang 21 anyos na lolo na araw-araw umiinom ng isang tiyak na inumin at dahil dito hindi mo akalay ng edad niya. Tatalakayin natin yan sa susunod. Comment iwas pagod ganda kung tuloy ka pa rin. Ang totoo hindi lang pagkain ng nagpapasigla sa katawan kundi kung paano natin ito inihahanda at isinisingit sa ating araw-araw. Pero bago tayo tumuloy sa lifestyle tips sa susunod na bahagi, tapusin muna natin ang listahan ng mga pagkain at inumin na subok sa pagpapabata at pagpatili ng lakas, lalo na sa edad 6 na pataas. Simulan natin sa isang inuming matagal nang ginagamit sa maraming kultura bilang natural na gamot at pampahaba ng buhay. Ang tinutukoy ko ay ang salabat o ginger tea. Marami sa atin iniisip ang salabat bilang gamot sa ubo o sipon. Pero alam mo ba na ang regular na pag-inom ng salabat ay may epekto ring pampababa ng blood sugar, pampakalma ng tiyan at pampalakas ng immune system, lalo na kung umiinom ka nito tuwing umaga o bago matulog. Ang ginger ay may taglay na gingerol, isang compound na may malakas na anti-inflammatory at antioxidant effect. Ibig sabihin kapag iniinom mo ito ng regular, tinutulungan nitong pabagalin ang pagtanda ng mga cells sa katawan. Bukod pa roon, nakatutulong ito sa sirkulasyon ng dugo. Kaya kung madalas kang giniginaw, nangangawit o parang barado ang mga ugat, subukang uminom ng mainit na salabat araw-araw. May kilala akong senior na dating hirap sa pagtulog. Palaging balisa, mabilis mapagod at masakit ang mga kasukasuan. Nang sinubukan niya ang salabat sa loob ng 1 buwan bago matulog sa gabi, hindi lang gumanda ang tulog niya kundi naging mas magaan din ang katawan kinabukasan. Minsan kasi kailangan lang natin ng mainit na paalala mula sa kalikasan. Ngayon naman pag-usapan natin ang isa pang gulay na madalas nating makita pero hindi alam ng karamihan ang tunay na benepisyo. Ito ang alugbati. Makikita ito sa mga bakanting lote o bakuran at kung minsan inaakalang damo lang. Pero ang alugbati ay isang power ng iron, calcium, magnesium at antioxidants. Kung madalas kang nahihilo, mabilis hingalin o parang walang gana, baka kulang ka sa iron. At ang alugbati ay sagot diyan. Bukod sa pampalakas ng dugo, ang alugbati rin ay may taglay na mucilage. Isang parang natural na gel na tumutulong sa digestion. Maganda ito sa mga seniors na may acid reflux, ulcer, mabagal ang metabolism. Kapag sinama mo ito sa gulay tulad ng ginisang gulay, sinigang o kahit simpleng nilaga, hindi lang pampalasa kundi pampahaba rin ng buhay. Isang kaibigan kong senior sa Quezon, province ang araw-araw may tanim na alugbati sa paso. Sabi niya, hindi ko na kailangan ng multivitamins. Basta alugbati sa umaga, okay na ako. At sa edad na 78, nag-aalaga pa rin siya ng baboy at nagtatanim sa garden. Malakas pa rin at laging nakangiti. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Ang kalusugan ay nasa paligid natin. Kailangan lang natin itong pansinin. Sunod sa listahan ay ang isang uri ng pagkain na pwede mong kainin o gawing inumin, kalabasa seeds o buto ng kalabasa. Nabanggit natin ito nung part 2 pero ngayon pag-usapan natin ng mas malalim. Ang buto ng kalabasa ay mayaman sa zinc, magnesium at healthy fats. Kung gusto mong palakasin ang puso, panatilihin ang normal na blood, pressure at tulungan ng katawan sa hormone regulation, lalo na sa kalalakihang may edad, mainam itong isama sa merienda. Pwede mo itong itoast sa kawali, lagyan ng kaunting asin at gawing healthy na chichirya. Hindi lang pampabusog kundi pampatibay pa ng mga ugat at kalamnan. Minsan hindi mo namamalayan yung simpleng kinakain ng mga batang paslit. Noon ay siya palang kailangan mo ngayon para muling mapalakas ang katawan. Ang kailangan lang ay balikan ang mga simpleng bagay at bigyan ulit sila ng halaga. At ngayon tapusin natin ang listahan ng mga pagkain at inumin na nagpapabata sa isa pang paborito ng mga matatanda, saging. Oo, napaka-common pero huwag mong mamaliitin ang epekto ng saging sa katawan. Ito ay mataas sa potassium na siyang responsable sa pag-regulate ng blood pressure. Kung isa ka sa mga palaging sumasakit ang ulo batok, maaring kulang ka sa potassium. Ang saging ay natural na pangontradian. Bukod pa roon, may taglay din itong tryptophan, isang amino acid na nakatutulong sa mood regulation. Ibig sabihin kung madalas kang balisa, malungkot o mababa ang energy, ang saging ay natural na pampakalma ng isip at damdamin. May lolo akong kilala sa Mindoro. Araw-araw siyang may 2 pirasong saging sa baon. Hindi siya sumasabay sa mamahaling merienda. Saging lang, pero masigla, masaya ating gana sa buhay. Tanong namin, Lolo, anong sikreto mo?
Sabi niya, saging sa umaga tapos dasal. Masaya na ako nun ako. Dahil minsan hindi lang nutrients ang epekto ng pagkain kundi yung peace of mind na kasama sa bawat kagat. Lalo na kung alam mong nakabubuti ito sao. Ngayong napag-usapan na natin ang halos lahat ng mga pagkain at inumin na nagpapabata mula sa talbos ng kamote, papaya, kalabasa, salaba at alugbati hanggang sa saging. Baka iniisip mong paano mo ito maisasama sa araw-araw. Ang sagot, huwag mong isipin na kailangang lahat ay sabay-sabay. Magsimula ka lang sa isa kapag na-master mo na. Dagdagan mo. Gawin mong parte ng iyong routine. Tandaan mo, hindi ka makababalik sa nakaraan. Pero pwede mong baguhin ang kalagayan ng katawan mo ngayon. At yan ang tunay na pagbata. Yung kaya mo ulit gumalaw, ngumiti at tumawa ng walang iniindang sakit. Kung gusto mong maranasan ang pagbabago, gawin mo ang kaunting hakbang araw-araw. Dahil sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin na natin hindi lang pagkain kundi mga ugali, oras ng pagkain at mga simpleng daily habits na may malaking epekto sa energy mo, tulog mo at tibay ng katawan mo. Ito na ang simula ng iyong panibagong lakas. Magsimula sa plato. Sa kasunod, magsisimula ka na ring magbago sa buong pamumuhay. Comment sarap lusog habang buhay kung kasama ka pa rin dito. Ngayong alam mo na ang mga pagkaing pwedeng magpalakas, magpagaan ng pakiramdam at literal na magpabagal ng pagtanda ng katawan. Tanungin natin ang sarili natin paano naman ang araw-araw na gawe dahil kahit gaanon pa kahusay ang mga kinakain mo, kung ang lifestyle mo ay puro puyat, walang galaw at puno ng stress, mahihirapan pa rin gumanda ang pakiramdam mo. Kaya sa bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng araw-araw na gawi na pwedeng magdagdag ng sigla, pahaba ng buhay at magpanumbalik ng lakas. At hindi mo kailangan ng mamahaling gym, apps o gadgets para dito. Lahat ay kaya mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Magsimula tayo sa pinaka-importanteng bahagi ng katawan na madalas natin nakakalimutan, ang ating paghinga. Tuwing umaga bago ka pa bumangon sa kama, subukan mong huminga ng malalim sa ilong sa loob ng 4 na segundo. Pigilan ng 4 na segundo at dahan-dahang palabasin sa bibig sa loob ng 6 na segundo. Ulitin ito ng 5 hanggang 10 beses. Simple ba? Pero ang epekto nito ay malaki. Bumababa ang blood pressure, bumabagal ang tibok ng puso at umaayos ang mood. Sa madaling salita, ito ang panimula ng isang kalmadong umaga. May mga senior akong tinuruan nito. Dati gigising sila na parang pagod pa rin. Pero nang masanay sila sa tamang paghinga sa umaga, mas nagkaroon sila ng linaw sa isip at lakas sa katawan. Kaya kung gusto mong maging panatag ang katawan mo buong araw, simulan sa simpleng hinga. Sunod ay galaw-galaw tuwing umaga. Hindi mo kailangang mag-jogging or mag-exercise ng mabigat. Ang kailangan lang, igalaw ang katawan mo ng kahit minuto kada umaga. Maglakad-lakad sa bakuran, magwalis, magunat o kahit magpatugtog at sumayaw ng kaunti sa paborito mong kanta. Ang mahalaga, gisingin ang mga kasukasuan at pasiglahin ang daloy ng dugo. Kapag tumatanda tayo, humihina ang sirkulasyon. Yung dating simple lang na gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan o pagbubuhat ng kaldero biglang nagiging mahirap. Pero kung sanayin mo ang katawan mo araw-araw, kahit kaunti lang, bumabalik ang flexibility at lakas. Isang senyor sa barangay ang tuwing umaga. Walis dito, tanim doon, bit-bit ng tubig, paakyat ng bahay. Hindi niya ginagawa ito bilang trabaho. Ginagawa niya itong daily routine. At sa edad niyang 76, bihira siyang magkasakit, mas magaan ang katawan at palaging masaya ang mukha. Pangatlo sa ating listahan, oras ng pagkain. Hindi lang mahalaga kung ano ang kinakain natin kundi kailan. Iyon ba sa maraming pag-aaral, ang katawan ng tao ay may tinatawag na circadian rhythm or body clock. Kapag sabog ang oras ng pagkain natin, nahihirapan ang katawan na ayusin ang digestion at energy regulation. Subukan mong iset ang oras ng pagkain mo sa halos pare-pareho araw-araw. Halimbawa, almusal sa pagitan ng 8 hanggang 8 na, tanghalian bandang 12 at hapunan hindi lalampas ng 7 ng gabi. Kapag napanatili mong consistent ito, mas maayos ang tulog, mas magaan ang tiyan at mas malinaw ang pag-iisip. Kung maaari, huwag masyadong busog sa gabi dahil habang natutulog, bumabagal ang digestion. Kaya kung mabigat ang hapunan mo, puyat ka na nga. Nahirapan pa ang tiyan mo magproseso. Kaya minsan paggising parang pagod pa rin, mas may namang magaan lang na gulay o sabaw bago matulog. Pang-4, oras ng pagtulog. Isa sa pinakaimportanteng bahagi ng buhay na madalas nating binabalwala ay ang tulog. Maraming seniors ang inaabot ng 2 na ng madaling araw bago makatulog. Tapos gigising ng 6 no, pagod pa rin.
Kulang na tulog gasang kulang sa sigla. Ang simpleng pag-aalaga sa tulog ay may epekto sa lahat. Lakas ng katawan, tibay ng puso, lakas ng resistensya at clarity ng isipan. Subukan mong gawing consistent ang oras ng pagtulog mo. Pwedeng magsimula sa 9 row, patayin ang ilaw, iwasan ng TV. O cellphone 1 oras bago matulog at uminom ng mainit na gaya ng salabat. O tiya mo isa pang tip. Kung may maliit kang lampara, gamitin mo ito sa gabi sa halip na malaking ilaw. Mas pinapadali ng madilim na paligid ang pagbuo ng melatonin, ang hormone na nagpapahimbing ng tulog. Panglima, kausap at kalinga. Huwag nating kalimutan ang epekto ng pakikipag-usap sa kapwa. Minsan, kahit kumpleto ang nutrisyon at tulog, kung wala kang kausap, parang may kulang. Kapag nakikipagkwentuhan ka, tumatawa o kahit simpleng kumustahan lang sa kapitbahay, anak, apo o kaibigan, gumagaan ang pakiramdam. May mga senior na hindi nauubusan ng lakas hindi dahil sa vitamins kundi dahil